Ayan, isang biyayang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoong Yesus sa buhay nating lahat na tayo po ay narito upang ating papurihan, sambahin at dakilain ang ating buhay na Diyos. At higit sa lahat, pasalamatan po natin ang worship team. Dahil sa awitin pa lang, blessed na po tayo. Amen po ba? Thank you, worship team, sa napakagandang mga awitin na ating narinig at ating team na inawit. Dahil doon pa lang nakita na natin kung ano ang mensahe ng ating Diyos na buhay sa araw na ito. Kaya po, kung kayo po ay mga may Biblia, sino po ang may Biblia? Ang mga may Biblia, sila lang po ang mga ligtas. Ayan. Sino ba may dalang Biblia ngayon dyan? Okay, so muli, tumayo po tayo upang ating basahin ang ating teksto sa umagang ito sa aklat ni Jude o Judas na kapatid ni James at kapatid ni James at brother ni Jesus. Ayan. So, ang ating teksto po ay mula po sa Jude 20 hanggang 25. Yan po ang pagbulay-bulayan natin mamaya. Sorry po dahil ang aking USB hindi po nabasa ng ating CPU, kaya po mag-textual po tayo sa umagang ito sa ating mga pag-aaral. So, andyan na po tayo sa ating teksto, Jude chapter 1 verse 20 to 25. So, bilang paggalang po sa kanyang salita, basahin po natin na sabay-sabay. But you, dear friends, build yourself up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Keep yourself in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Verse 22, be merciful to those who doubt. Snatch others from the fire and save them, said them. To others show mercy mixed with fear, hitting even the clothing stained by corrupted flesh. Verse 24, to him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy. Verse 25, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ, our Lord, before all ages, now and forever. Amen. Let us pray. Oh, hallelujah, our Heavenly Father. Once again, we are thankful and grateful for today. Salamat muli, Lord, na kami po ay dinako mo sa lugar na ito, O God. Dahil namin, Panginoon, nang yung dakilang salita lamang, Lord, ang siyang magpapalaya sa amin, Lord God. Ang siyang mag-bless sa amin, Lord, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, tinataas ka namin sa aming kalagitnaan. At sa pamamagitan ng iyong salita, Lord, hinihiling ko po, Lord God, na maging daluyan po ang aking labi, O Panginoon, upang lahat po kami, Lord, ay mabusog, Lord, ng iyong mga hinanda para sa amin, Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Jude, Panginoon, nang siyang magbibigay, Lord God, ng kaliwanagan, Panginoon, sa mga inuutos mo, Lord. At kung ano man ang mga salitang, Lord, yan ay alam namin, Lord God, na nanamnamin namin. Dahil ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na buhay na nagpapala magpakailanman. Ang aming dalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at makaupo na po tayong lahat. Ayan, sabi ng ating mga awitin kanina, sino ako? Tapos sinundan ng blessed ako. Kaya doon pa lang, kitang-kita na natin kung paano mag-manifest ang Lord nating nabuhay sa atin sa araw na ito. Dahil sinasagot na ng Panginoon kung sino ka. Dahil kung meron kang Diyos na buhay, dapat alam mo na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Yan po ang katotohanan. Dahil yung katotohanan yan lamang ang
papalaya sa inyo sa mga maling katuruan at mga dalisay na katuruan na dapat nating tanggapin sa umagang ito. Amen? Kaya naman po yung aking title po sa ating pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa kung paano natin pangalagaan ang salita ng Diyos. Safeguarding. Amen? So, ano bang ibig sabihin ng safeguarding? Ayan, so sorry dahil wala nga po tayo sa ating monitor. Ako na lang pong magbibigay ng kahulugan ng safeguarding. So, safeguarding refers to the protection, preservation, and security provided by God to His people. Also emphasize faith, obedience, and assurance of eternal life through Jesus Christ. Ano pa ang ibig sabihin ng safeguarding? Safeguarding is deeply intertwined with Christ's character as protector and provider. Ano ba ibig sabihin na intertwined? Nakakita na ba kayo ng lubid? Di ba nag-intertwine? Nag-intertwine. Meaning, para malakas, matibay, at hindi basta-basta masira o maapektuhan ang kanyang katibayan. Kaya naman po, sa ating title na Safeguarding, meron lang po tayong tatlong bagay na pag-aaralan tungkol po sa safeguarding. Yan po ay ang una is safeguarding the Word of God. Kayo ngayon ay narito dahil kayo ay naniniwala of the Word of God na iyong tinanggap, na iyong pinaniwalaan, ngayon ay iyong sinabuhay, tinanggap na ito ay salita ng Diyos, kaya ngayon ito ay iyong ginagamit bilang iyong sandata. Kaya you need to safeguard the Word of God by ang sabi sa ating teksto sa verse 20, build up yourself in your most holy faith. So meaning, the Word of God being our foundation through Jesus Christ and His Word. At ito rin ang iyong pinakinggan, pinaniwalaan, tinanggap, isinabuhay, ibinahagi. Ngayon, dapat mong ipaglaban. Dapat ito ay iyong abantehan. Dapat ito ay iyong pinanghahawakan, yung salita ng Diyos. Dapat na ito rin ang iyong act of faith na talagang ito ay, sabi dito, build yourself up in the most holy faith. Sa iyong pananampalataya, dapat makita sa iyo na ang salita ng Diyos ay nasa puso mo. Ang salita ng Diyos ay isinasabuhay mo. Ang salita ng Diyos ay hindi mo pinagdadamot, kundi ibinabahagi mo. Amen? Kaya yun ang isang salita na dapat natin na laging pinoprotektahan. Nasa sa atin na yan eh. Hawak-hawak na natin, pinakinggan na natin, narinig natin, tinanggap natin na ang salita ng Diyos ay ang ating Diyos mismo. Amen? Ngayon, bigyan ko lang kayo ng overview kung bakit dapat natin itong pag-aralan ng maigi at para hindi po tayo magkaroon ng taliwas na pag-intindi. Kung kayo may Biblia, tignan nyo po sa chapter 1 ng Jude chapter 1 verse 1 and 2. Ano pa ang sabi ni Jude dito? Kasi kung a-analyze natin, ano ba ang naging problema ni Jude kung bakit isinulat niya ito sa mga churches nung panahon nila? Dahil ang mga churches na ito, ang unang nagministeryo dito kung ating babasahin ng New Testament ay si Jesus Christ. At ang kanyang mga apostol na sila Pedro,
Pablo dyan, kung saan ang mga simbahang ito o mga iglesyang ito, ang mga mananampalataya dyan ay tunay ng Kristiyano. Ngunit, sa pagdaan ng panahon, nagkaroon ng burden ang mga lingkod ng Diyos dahil sila ay napapasok ng mga false teachers. Ang sabi pa ni Banga, ang word nila, subversive false teachers and teaching. Sa panahon natin ngayon, usong-uso ang fake news. Amen. Kaya huwag natin hayaan na ito ay maghari sa ating simbahan o huwag natin hayaan na ito ngayon ay mangyari sa ating simbahan. Ang sabi pa ng Jude, his perception and purpose in writing his letter is that he wanted to expose the false teachers and fake news that was intruded or infiltrated the Christian community, and he encouraged Christian believer to stand firm in their faith and fight the truth for the holy faith and pray in the Holy Spirit. And he wanted to warn against a widespread of false teaching and for fake news that causes apostasy. Alam nyo, kung ito'y nangyayari noong unang panahon, nangyayari din sa ating kapanahunan. Dahil maraming naririnig na mga salitang sila'y sinasabi na sila lamang ang daan, sila lamang ang katotohanan, na kung hindi sila makinig sa kanila, hindi sila maliligtas, at kung hindi nila paniniwala ng mga salita na ito, kung saan nililito nila ang isipan ng mga Kristiyano. Huwag natin hayaan mangyari sa panahon natin yan. Ang mga fake news o mga false teaching na ating naririnig. Pangalawa, huwag natin hayaan na kapag tayo ay mapagsabihan lamang ng ating mga elders o kapwa mananampalataya ng ganito o kinokorek ka lamang, nagkakaroon ka ng pusong mamon. Nagtatampo ka na agad dahil napagsabihan ka lang, hindi ka na magsisimba, nagbabackslide ka na. Ngayon, ang tawag sa iyo ay apostate. Dahil tumalikod ka sa iyong paniniwala, tumalikod ka sa iyong pagtanggap sa iyong Diyos na buhay. Ngayon, wala ka ng magagawa dahil isa ka ng apostate o naging apostasya ka na sa panahon. Ikaw ay dapat na sa Panginoon. Ang sabi ni Jude sa chapter 1, ang ganda ng kanyang pambungad, Jude, a servant of Jesus Christ and his brother, and the brother of James, to those who have been called, who are loved in God the Father and kept for Jesus Christ, mercy, peace, and love be yours in abundance. Biro mo dito pa lang sa unang pambungad ni Jude, nakita na natin kung paano tayo sinangtified ng Lord dahil sabi niya, who have been called, tinawag, chosen, elect, pinili ng Diyos upang ikaw ay ligtas. Sa chapter sabi niya, mercy, peace, and love be yours in abundance. Gaya sabi ng ating inawit, blessed na blessed ka. So ibig sabihin, yung peace, yung mercy, peace, and love is interconnected dyan. Na blessing originate from the divine source. Sino ang ating source? Si God lamang. Kaya ganda na nga ang pambungad ni Jude sa mga Kristiyano noong unang panahon. Ngunit, eto ngayon, sa chapter 3, dear friends, or dear beloved, although I was very eager to write to you about the salvation we share, ayun nga ang ganda sana yung plano ni Jude sa unang kanyang sulat na gagawin. To write to you about the salvation we share. Ang pangalawa ngayon na nagkaroon siya ng burden is I felt compelled to write to you
and urge you to contend for the faith that was once for all entrusted to God, holy people. So dito na yung burden ni Job is your faith. Dahil dito nagkaroon ng attachment sa false teaching. So sa false teachers who are spreading dangerous heresies o mga kasabihan upang ikaw ay maligaw. And He wants all believers to contend earnestly for the faith. Fight for it and not a victim. Dapat ipagtanggol natin yung ating pananampalataya. Hindi dapat tayo maging biktima ng ating pananampalataya. Amen? Ang sabi niya, I was compelled, napilitan ako na kayo ay paalalahanan ng iyong pananampalataya is to be content for the faith that was once for all entrusted to God, holy people. Sa tingin nyo ba, may second chance pa kayo? Kung ito ay ibinigay na sa inyo, kung ito ay in-entrust na sa inyo ng Lord, ngayon kayo ay naging apostate o kayo ay naging backslider, sa tingin nyo kaya mababawi nyo pa ang pananampalataya na yan kung nawala sa inyo? Tandaan ninyo ang buhay ni Esau. Dahil sa isang tasang o isang cup ng pagkain o noodles, pinagpalit niya ang dapat mana para sa kanya. Ngunit nung siya ay nanalangin na, dumaing na, sumiyak na para sa harapan ng Panginoon, ang tingin niyo ba pinakinggan pa siya? Sorry, sabi ng Lord. Ang sabi dito sa verse 4, for a certain individual whose condemnation was written about long ago has secretly slipped in among you. Secretly slipped in among you. Creep in among you. Ibig sabihin ito, hindi nyo alam, nasa tabi nyo, sa likod nyo, sa harap nyo, meron na palang mga apostasya, o mga ungodly people na nagpapakita lamang na ginagamit nila ang grace of God na sila'y totoong mananampalataya, pero kayo pala ay inililigaw na. And then to continue, they are ungodly people who pervert the grace of God into a license for immorality and deny Jesus, our sovereign and Lord. Ang bigat na ito. Who pervert the grace of God? Meaning, ginawa nilang itong license for immorality. Yung grace ng Lord, ginawa nilang license for immorality. Yung grace ng Lord, they made it as a act of lasciviousness, kalaswaan. Yan ang sinasabi ng King James Version. At ang sabi ng New Standard, American Standard Version is, the grace of God turned into licentious. Ibig sabihin, naging lisensya nila. Tapos sa English Standard Version, ang sabi nito, pervert the grace of God into sensuality. At ang sabi niya, New King James Version, lewdness. Kaya, kapatid, ako'y kinikilabutan ko pag pinag-uusapan natin ang grasya at immoralidad o kabaliktaran ng grasya na ginagamit ng ating mga false teachers o mga mapanglinlang na mananampalataya, kunwari kuno, pero sila pala ay inaalis tayo sa kawan ng Diyos at dinahambing tayo sa mga walang pananampalataya sa Diyos. Pag-ingatan natin yan. At sabi pa ni Jude sa chapter 6, and the angels who did not keep their position and authority but abandons their proper dwelling, these who kept their in darkness bound with everlasting chains of for judgment on the great day. So meaning,
sa mga taong ito, mga false teachers and false teaching, meron na silang naghihintay na judgment. Meron ng kaparusahan na nakaabang sa kanila. Sa chapter 7, in similar way, Sodom and Gomorrah and the surrounding towns give themselves up to sexual immorality and perversion. Ito yung sinasabi natin kanina. They serve as an example to those who suffer punishment of eternal fire. Ayan po, yung ating narinig kanina. Eternal fire. So meaning, wala nang pag-asa. As sabi pa sa verse 11, who to them, they have taken the way of Cain. Kilala natin si Cain, di po ba? Si Cain, kung saan ay nag-offer, yung magkapatid na si Abel at si Cain, sino ba ang mas mainam na offer o alay ang ano? So, ibig sabihin, mas ginawa ni Cain yung kanyang will, hindi yung will ng Lord, na kung anong inihiling ng Lord sa kanya, ay nag-second thought siya at binigay niya ang hindi mainam na hahain sa Panginoon. Tapos sabi dito, they have rushed for profit into Balaam errors. So alam naman natin si Balaam, nung una ay isang mananampalataya, ngunit dahil sa greedy o dahil sa paghangad ng kayamanan o sa yaman ng mundo, pinagpalit niya ang maging makabundong pamumuhay. And they have been destroyed and Korah rebellion. So ito yung mga rebellious teachers nung araw. Ang sabi pa ni Jude sa chapter verse 14, ito na yung prediction ni Jude. Enoch, the seventh from Adam, so meaning ikapitong henerasyon, prophesied about this man. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of His Holy One to judge everyone and convict all the ungodly of the harsh word ungodly sinners have spoken against Him. Nakita natin dito, harsh word ungodly sinners have spoken against sa ating Lord. Ang mga malalaswa o mga makamundong salita. Si Enoch, nakita niya, na-prophesy niya kung ano ang mangyayari sa future judgment. So do you think kapag isa kang apostate, may pag-asa ka pa? Kaya po ang ating pinag-aaralan is how you will safeguard your faith in the Lord. Amen. So, kanina ang ating first point is safeguarding the Word of God. Safeguarding the Word of God, meaning, alam natin ang Word of God is a medicine sa ating physically, emotionally, and spiritually. Dapat tayo ay mabuhay according sa teaching and according po sa pagkakaroon natin ng relasyon sa ating Panginoon nating buhay. Amen? The Word of God is alive and active. Kaya bakit natin hayaan na ito ay masira sa ating mga buhay? Sabi sa letter A, as believer to safeguard the Word of God, Jude says, build up yourself in the most holy faith. So build up yourself on the foundation of Jesus Christ in His Word. So sa letter B, as believer to safeguard the Word of God, Jude says, pray in the Holy Spirit. So simple lang, meron naman pong itinuro sa atin ng Lord, ng ating Panginoong Yesus na simpleng panalangin. Di po ba? Sa Matthew. So when you pray, sabi na ng Lord, Father, hallowed be thy name. So meaning, kapag nag-pray tayo ay
we deeply humbled ourselves and we lift up into the Lord our spirit. Amen. Itinataas natin ang ating espiritu ng ating pananampalataya sa Lord. Sabi pa ng Lord dito, as believer, to safeguard the Word of God, Jude says, keep yourself in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you eternal life. Yan po ay sa verse 21 ng ating teksto. Ayan. So meaning, dapat merong tayong growing faith. Keep yourself in God's love as you wait for the mercies of our Lord Jesus Christ to bring you eternal life. So meaning, keep yourself up in the love of God. And of course, ang sabi pa dyan, God's love is not restricted to when you think you perform well. He loves you even you make mistake and fail. So magkamali man tayo, dahil ikaw ay nasa Panginoon, mahal ka pa rin naman niya. Yun lamang, kailangan manumbalik ka sa tunay na pananampalataya. Kailangan lamang kung ano ang mga nasalitang naririnig mo sa paligid mo, dapat mag-depend ka lamang sa kanyang salita, the Word of God. Hindi sa word na iyong naririnig, hindi sa mga heresies na iyong mga natatanggap sa paligid, dahil baka ang naririnig mo ay mga fake news lamang. Mag-ingat po tayo sa mga fake news. Amen? So, ang ating pangulangwang pag-uusapan is safeguard your birthright. Isang usapin na kanina nasabi ko na tungkol kay Esau, our birthright is as a Christian believers is to inherit all that God is in Christ. Inherit all that God is in Christ. Apostle Paul said in Romans 8:17, as we are children, then we are heirs, heirs of God, and co-heirs with Christ. And indeed, we suffer with Him so that we may also be glorified with Him. So ano po ang provision ng being isang anak ng Diyos? God has made many provision for us to safeguard and reinforce our birthright against factors in the world that endangered our spiritually. That includes, number one, of course, ang pagiging obedience natin sa Lord. Dapat nananatili tayo na nag-o-obey sa will ng ating Panginoon. Pangalawa, dapat matuto tayong na maging honest sa mga binibitawan nating mga salita. Na hindi tayo bara-bara, hindi tayo nagsasalita na nakakasakit sa damdamin ng ating kapwa. Honesty is the best policy, sabi nga natin, di ba? So honesty should also impose in our church. Literally, dapat pinapractice natin ito sa loob ng ating iglesia. Dahil kapag wala, hindi nag-i-exist sa loob ng ating iglesia dito, nagkakaroon ng tinatawag na dibisyon. Alam naman natin na ayaw natin mangyari sa JCOHR ang magkaroon ng dibisyon. Dahil ang ating Panginoon ay is an author of unity and love. So dapat yung love sa isa't isa ay may bahagi natin ng tama. Paano ba natin magagawa yun? Of course, kailangan natin na magkaroon ng fellowship with one another. Alam nyo, napakahalaga sa isang iglesia na sa isang linggo lamang ay nagkakasama-sama tayo.
nagkakakilanlan tayo, nakatamang sinabi mo, at ang tanong mo, sino ako? Di ba? Sa ating kanta kanina, sino ba ako? So, ibig sabihin, alam mo na ang sagot mo, anak ako ng Diyos. Ikaw ba? Sino ka? Ibig sabihin, sabihin mo rin, anak ako ng Diyos. So meaning, isa ang tatay natin. Di po ba? Yun maganda doon eh. Kahit pag nagkaroon tayo ng fellowship with one another, napoprotektahan natin ang birthright natin dahil anak tayo ng ating Diyos ng buhay na nag-iisang si Jesucristo dahil ang si Jesucristo po ay isang anak ng ating Diyos na kapwa natin na mag-inherit ng kanyang kingdom. At sa pagdating ng araw, tayo ay magsasama at masasagot yung sinatanong mo sarili mo na ikaw ba ay anak ng Diyos. Amen? So yun po yun. Tandaan natin na ang birthright natin ay na kay Jesus Christ. Nang tanong mo kanina, ang ating kanta ay kung sino ako. Ang pag-iisa ng isang iglesia po ay through fellowship with one another, manatili tayo sa ating gawain at dapat hindi tayo mag-miss out. Hindi tayo dapat mawala sa ating mga gawain. Unang-una na lamang, ang hinihiling sa atin ng Lord, ang inyong presensya na 1, 2 oras, 3 oras, o isang araw lamang para magkaroon tayo ng fellowship with one another. Sometimes, nagiging excuse natin yung mga imbitasyon sa labas. Sometimes, nagiging excuse natin yung mga nakaambang gawain sa ating bahay that causes our pagbagsak ng ating pananampalataya. Make God first in your life. Seek God first in your life. Amen? Para may karapatan ka na mag-inherit being isang tunay na anak ng Diyos. To safeguard your birthright is talagang dapat na ini-embrace mo yung character ng ating Panginoong Hesus na kung meron siya, dapat ikaw ay meron din yan. Kaya masagot mo na ang tanong mo, sino ba ako sa harapan ng ating Panginoon? Ako'y anak mo. Pinagmamalakim ko na ako'y iyong anak. Pinili ka niya, minahal ka niya, huwag mo nang hayaan mawala pa yan sa buhay mo. Safeguard mo na siya. As believers, to safeguard your birthright, fight for it. Fight for the truth. And you must live worthy of a righteous of your birthright. Don't be like Cain on his will. He reject redemption by the blood of Jesus Christ and he pervert the word of God. Pervert the word of God. Kaya naman naging apostate siya. Nagkaroon siya ng imbay, nagkaroon siya ng inggit. That become a consequence sa kanya ay maging makasalanan. Balaam apostasy cause for financial greed. Masyadong naging personal kay Balaam na mas inuna niya ang magpayaman, mas inuna niya ang kanyang sarili kaysa mag-serve sa Lord. Kumita ng malaki, hindi po masama kung ito ay align sa will ng Lord. Yumaman ka kung ikaw ay gusto mong yumaman, kung ito ay pinagkaloob sa Lord sa iyo bilang channel of blessing. Hindi po masama ang yumaman,
hindi po masama ang kumita ng malaki. Ngunit, ang sabi ng Lord, you have to safeguard your faith. Yung pananampalataya ang dapat mo laging inuuna at pinoprotektahan. Hindi yung dahil gusto mong yumaman, isinet aside mo ang salita ng Lord at dumunta ka dito sa makamundong gawain dahil may objective ka na gusto mong maging mayaman sa sarili mong paraan na wala na sa iyo ang buhay Kristiyano. Kaya ang tanong ko, meron ba sa atin dito nun? Dapat wala po. Amen? Kaya pag ikaw ay nananatili sa presensya ng Panginoon, ikaw naman ay pinayayaman ng Lord nang hindi lang sa iyong pananampalataya, muli sa lahat ng iyong pangangailangan ay piyayamanin ka ng Lord na hindi mo na kailangan na isipin dahil yan ay nakalaan para sa iyo. Amen? Ngunit kapag wala yung pananampalataya na yan, wala kang magagawa at ang Diyos ay pagkakaloob sa ibang tao yung nakalaan na pag-asa at kayamanan sa iyo. Alam nyo kanina, nung inaanda, lahat ng ating praise song ay tungkol sa blessings. Blessing na pang blessings. Mula sa start ng ating songs hanggang sa finish ng ating songs. Yung worship songs, lahat ay to worship the Lord na nagbibigay sa atin ng mga kayamanan na yan sa ating puso at sa ating emosyon at sa ating bulsa. Imagine, kapag ina-analyze mo, wala ka nang hahanapin pa. Dahil kung ano man ang mangyari, habang ikaw ay tumutupad sa kautos ng Lord, nakahanda ang Lord upang ikaw ay pagpalain. Nakahanda ang Lord upang ikaw ay bigyan ng isang pag-asa na alam mo na sa sarili mong kakayahan ay wala ka ng pag-asa because our Lord is our only hope and Redeemer. Amen? Yun po yun. Isa pa, Sodom and Gomorrah, apostasy caused by sexual immorality. So dito, hindi ko na pong i-evaluate dahil alam naman po natin kung ano nangyari sa Sodom and Gomorrah because of their wickedness, because of their sexual immorality. And this immorality ay naging napakabigat sa harapan ng Panginoon upang sila ay parusahan ng Diyos. Napakabigat para hindi na nila maahon ang kanilang sarili sa kasalanan. At sana hindi mangyari sa ating henerasyon ang mga bagay na ito. Amen? So speaking of birthright, sabi ng Hebrews 12:16 and 17 says, see that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who is single male, sold his inheritance rights as the oldest son. Afterwards, as you know, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected. Even though he sought the blessing with tears, nagmamakaawa na po, he could not change what he had done. So, sa tingin nyo, may second chance pa ba? Wala na. Kaya ngayon ang concern ang burden ni Jude, yan po ang concern din dapat natin ngayon. Lahat tayo ngayon mananampalataya ay pag-ingatan natin, i-safeguard natin kung ano ngayon ang ating dinandanas na biyaya na galing sa Panginoon. Safeguard what you have received from the Lord. As believers, to safeguard your birthright is to have to love the love for God, just as bride long to be with her husband, as a true believer experience
a growing love for the things God's love, especially time in His Word, prayer, and fellowship with one another believers, as well as showing love to their neighbor. Acts 2, 42 and 47, Matthew 22, 36 to 40. So yun po, safeguarding your birthright. At ang pangatlo po nating pag-uusapan ay safeguarding your salvation. Ito na po ang isang bagay na dapat na patuloy natin na binibigyan ng katuturan sa buhay natin. Na you have to be sure your salvation. Dapat makita natin na ang salvation ito ay gawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Salvation is a work of God alone by His merciful grace through faith in Christ alone. So meaning, safeguard your birthright from those who take advantage you para hindi ka maging apostate, and therefore ngayon dahil dinanggap mo ang kaligtasan sa pamamagitan kay Kristo Jesus nung ikaw ay nakinig ng salita, the Word of God, at nung ikaw ay in-embrace mo yung pagiging isang anak ng Diyos, ngayon mararamdaman mo na talagang ikaw ay ligtas dahil alam naman natin na ang salvation is a free gift of God po sa atin. Amen? Free gift of God for sa atin. Is a free gift of God para sa atin. Ngayon, ito ngayon ang tanong sa atin. To protect the salvation ng ating ngayong niyayakap, ano po dapat ang ating ginagawa? As true believers, ang sabi sa verse 22 ng ating text, we need to confess Christ as our Lord and Savior and now doubt. Kinukumpisal natin na ang Panginoong Yesus ay ang ating Diyos na tagapagligtas at hindi dapat tayo magkaroon ng agam-agam. Amen? Jesus came to redeem the birthright, buying back through the cross of what once sold in your sin. At ang sabi niya, it is finished. Therefore, you are now saved. It is finished. Ligtas ka na. And what you have to do is to safeguard that salvation. His finished work give us an assurance of eternal life. Nothing left to be done. Wala naman po tayong dapat gawin na. God has done it all in a person and work of His Son, Jesus Christ, our hope and Redeemer. Amen? Yun po yun. Ligtas ka na. Wag ka na magkaroon ng agam-agam. Dahil ngayon na ikaw ay tunay na ligtas, panindigan mo na, ipaglaban mo na, at abantihan mo yan. Abantihan mo yan. Huwag kang tutulog-tulog, mga kapatid. Delikado. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. As a true believer has the love for God, His Word, His Church, and is not other from the fire. Ngayon, oras natin upang naman isnats natin ang ating mga kapatid na mga naliligaw ng pananampalataya, ang mga nahuhulog sa apostasya. Ngayon, pagkakataon natin upang sila naman ay iahaon natin.
At hindi na sila maging biktima at magkaroon sila ng victorious life in Jesus Christ. Amen. Ang sabi ng Romans 7:14 to 25, of course, you have to love the Lord your God with all your heart. Mark 12:30, you shall love the Lord your God with all your heart, mind, soul, mind, and strength. Binigyan ka ng kalakasan ng Panginoon para ipakita mo ang pag-ibig ng Diyos sa ibang tao. Ipakita mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyong iglesia. Alam niyo, may biglang nagano sa akin. Pagtungkol sa iglesia. Iglesia, tayo po yun. Remember? Tayong mananampalataya ang sinatungkoy ng Panginoon dito. Hindi po ang building. Bilang isang miyembro ng isang iglesia, alam natin kung bakit ang pag-ibig ng Diyos ay ganun na lamang. John 3:16. Amen? Simple lang. Safeguard yourself from carnal mind, your word, your action, and dapat katakutan mo ang kasalanan. Dapat iwas ka sa kasalanan. Paano kung natempt ka gumawa ng kasalanan? Paano kung natempt ka dahil ito ay offer ng mundo, hindi mo matakasan, ang akala mo ay tama dahil ang nagsasalita sa harap mo ay para akala mo ay isang mabait na tupa, naniwala ka, ngunit nung nandun ka na, hindi ka na pala ligtas dahil ikaw ay nahulog na sa bitag. Kaya mag-ingat po tayo. You have to safeguard as true believer your salvation. Ligtas na tayo, mga kapatid. You have to stand firm on your faith. Be strong in the Lord. Amen. Ang sabi pa doon, as true believers, endure to the end. Ito na ang ganda. Endure to the end. Hanggang wakas, pastor. Hanggang wakas, mga pastor. Hanggang wakas, mga pastor. Amen. Oh, kaya dapat habang may oras, alalahanin mo na dapat umiwas ka lagi sa mga makabuktutan, gawain, masasamang pamumuhay, at backslider ka na nananili ka sa pamumuhay na taliwas sa utos ng Diyos, at ayaw mo magbago. Tandaan mo, kapag hindi ka nagbago, at wala ka ng pag-asa, at maski sino pa lumapit sa iyo, ibig sabihin, Diyos na lang ang nakakaalam. Amen? Delikado po yan, kaya dapat iwasan po natin. Habang may oras pa tayo, dahil may dedikasyon tayo, bibigyan natin ng oras ang isang bata na ilaan para sa Panginoon, para ang kanyang buhay ay maging ganap at kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Amen. To the end. Fight for it. Amen. Hallelujah. Conclusion natin. Ayan. So, in verse 24, ang sabi doon, so nandito tayo sa teksto natin. Hindi tayo lumabas. Textual po tayo ngayon kasi wala po tayo outline doon. Therefore, ang sabi ni Jude, to Him who is able to keep you from falling down. Jesus' ministry is preventing us from falling down. Hindi ka na mawala, hindi ka na malaglag. And to present you before His glorious presence without fault, with joy, is presenting up faultless up there. Meaning, His current ministry or His coming ministry is presenting you up faultless. Wala ng kasalanan. Meaning, kapag bumalik ang ating Panginoon, kasama na natin ang Diyos. Amen. Di ako magkukulang.
So meaning, ang Diyos nating buhay ay kasakasama niya sa second coming. He's present to present you before His glorious presence without fault and with joy. Dapat nagagalak tayo dahil kasama natin ang ating Panginoon sa Kanyang second coming. And lastly, Jesus is a magnificent God, omnipotent God, omniscient God. Kaya ang verse 20 of Psalm, glorious, glory, majesty, power, and authority belongs to Him in the beginning, now, and forevermore. Hallelujah! Oh, hallelujah! Tayo po tayong lahat. Grabe. Meaning, naintindihan natin kung how we safeguard ourselves. Una, in the Word of God. Pangalawa, safeguard our birthright. At pangatlo, safeguard our salvation. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Let us pray. Oh, our Heavenly Father, today, Panginoon, binigyan mo kami, Panginoon, ng mga paalaala. Dahil tunay naniniwala kami, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na buhay, na kumikilos ngayon sa aming kalagitnaan, mula noon, ngayon at magpakailanman. Lord, salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong mga paalala. Dahil alam namin, Lord, na pag wala ka sa buhay namin, wala po kaming magagawa. Salamat po sa iyong mga salita at lahat na ito po, Lord God, ay tinanggap namin, Lord, na may papuri, pagsamba at pagdakila sa iyong pangalan lamang. Salamat po, ito pong aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay sumigaw ng Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting.